iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka ng kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Karaniwan na lang sa isang pamilya ang mawala ng kamag-anak. Iba't ibang pangyayari ang nagiging dahilan. Ngunit kakaiba ang kwentong ating susubaybayan. Tunghayan natin ang isa na namang kwentong magpapaiyak, magpapasaya at magpapaunawa sa ating ng mga bagay na minsan hinagak ay hindi natin inakalang mangyayari pa sa totoong buhay. Si Joy, isang tipikal na dalaga, sa murang edad na 16 anyos, ay nawalan ng ina, ay puno ng mga tanong. Mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa niya nakahanapat ng kasakitan. Tuhayan natin ang unang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggo ito. Hatid sa inyo na 102.7 FM, DZEV Radyo Pulangi, sa pakikipagtulungan ng DGE Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. VHS, dito pa rin sa ating bilang Salamin ng Mundo.
Halika. Upo ka muna. Gayeng. Siya nga pala ang tita Carmina mo. Best friend ng mami mo. Mabuti pa, ipagtimpla mo muna siya ng kape. Yung DJ Eve 16-in-1 Serum Coffee ang ipainom mo sa kanya. Nice meeting you, Iha. Nice meeting you rin po, tita. Sige, Dad, ako na pong bahala. Thanks, Iha. Grabe, ang bango talaga ng kape na to. Kaya gustong gusto ko talaga to eh. Masarap na, healthy pa. Iba rin to si Daddy, no? Kahit sa burol, special coffee ang siniserve. Okay, done. Timpla rin ako ng sakan, syempre. Ay, I just feel something. Parang weird ng vibe kay Tita Carmina. Parang... ewan, kaibigan naman siya ni Mommy. Baka naninibago lang ako. Baka naman matunaw ang tasa ng kape na hinahalo mo sa kakatitig mo niyan. Ay, anak ng kabayong royal blood. Ba't ka naman nagugulat, Chera? Sorry, Beshi. Nagulat ka ba? Ay, hindi. Muntik lang naman ako matapunan ng kape. DJ Eve Serum Coffee pa naman to. Bawat patak, masarap. Masayang to, no? Oo na, alam ko naman yun. DJ Eve Coffee user din kaya ako, no? Baka nakakalimutan mo. Uy, Beshi, wait lang. Ano ba? Napansin ko lang kasi. Halos higit 2 minuto mo nang hinahalo yung kape mong yan. Wala to. Iniisip ko lang ang sagot sa assignment natin para sa Lunes. Sure ka, ha? O sige, tutulungan ko muna si nanay sa pag-aasikaso sa mga nakikilamay sa labas. Thank you, Beshi. Mabuti na lang nandyan kayo ni Nanay Lourdes lagi para sa amin ni Daddy. Naku, itong best friend ko nagdrama pa. O siya, at marami nang dumarating na bisita. Alam ko yung kape na yan Inirekomenda sa akin ni Mami dati. Magaan sa sikmura, healthy pa, at iwas acid. Oo nga. Kaya kahit medyo mahal, ito ang pinapainom ko sa mga naglalamay para hindi sila maging acidic. Garantisado kasi, na-try ko na. Oo nga. Maiba ako. Kumusta ka naman? Parang may kakaiba sa usapan nila ni Daddy. Eto. Pero hindi. Kilala ko si Hindi Dad. natanggap ang nangyari Hindi niya kay magagawa to Amira. kay Mommy. Akala ko bumubuti na siya. Hanggang sa mangyari to. Malalampasan mo rin yan, Edmond. Nandito lang ako para samahan at tulungan ka. Ito na nga po pala ang kape niyo, tita. Salamat, Iha. Walang anuman po. Asikasuhin ko muna yung ibang bisita. Maiwan ko na muna kayo. Sige anak. Gayeng anak, malapit na yung exam mo, di ba? Napapansin kong hindi ka na madalas mag-aral sa study room. Dad, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Mommy. Minsan, iniisip ko na nasa bakasyon lang siya. Pero tuwing umaga pagising ko, bigla kong na-realize na wala na siya. Gayeng, pareho tayo ng nararamdaman, pero kailangan nating magpatuloy. Hindi rin makakatulong sa atin kung palagi tayong malulungkot dahil wala na siya. Kailangan nating magpatuloy sa buhay. Alam ko naman yun, Dad. Ang hirap lang tanggapin. Sobrang mahal ko si Mom. Alam mo yun, Dad.
She's more than a mom to me. She's also my best friend. Guy, naintindihan kita, anak. Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ako. Magkasama tayong haharap sa hamong ito. Kuha lang po kayo, marami pa yan. Magpahinga ka na muna, anak. Kami na lang ang bahala rito ng mga tropa ko. Hindi ka pa nagbibihis ng pambahay at naka-uniform ka pa. Ayos lang ako, Dad. Ibibigay ko lang po itong mga inumin sa mga bisita. Tapos magpapalit na rin po ako. Sige na, anak. Mukhang hindi naman kita mapipigilan. Oh, siya nga pala. Huwag mong kakalimutang inumin yung Quantumin, ha? Opo, Dad. Dahil doon, nakakalma ako. Nga pala, paubos na po yung stock natin dyan. Sige. Daan ako mamaya sa DJ Eve House in Wellness Organics para makabili. Oh, nandyan ka na pala. Hi, magandang hapon. Tita Carmina, pasok po. Oh, tara sweetheart. Pasok. Sweetheart? Ano ibig sabihin nun, Dad? Anak, let me explain, Eva. Wala kayong dapat ipaliwanag. At ikaw, Tita Carmina, di ba best friend ka ni Mommy? Kakalipin pa lang niya. What a surprise! Huminahon ka, anak. Nasa labas tayo. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. I don't care! Sasabihin ko kung ano gusto ko sabihin. I'm sorry, Joy. Iha, Hindi ko matatanggap ang sorry mo, Tita Carmina. Hindi niyo man lang nirespeto ang pagkamatay ni Mom. Wala pang 1 taon, Dad. Wala pa! O baka naman, patagal na ang relasyon niyo. Anak, O baka naman, nung nasa ospital pa si Mommy, may relasyon na kayo. wala kang alam. Nawawalan ka na ng galang sa akin. Kayo, Dad. Kayo walang galang kay Mom, Dad. Nababaegan kayo. anong gagawin natin? Mukhang ayaw talaga ng anak mo na magkaroon ka ng bagong girlfriend. Siguro nga dapat. Hindi muna natin sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon natin. Kung hindi natin sasabihin sa kanya ang lahat, baka mas lalong lumaki ang problema. Sariwa pa kasi sa kanya ang nangyari kay Amira kaya siya nagkakaganyan. Wait. Sweetheart, yung barley, asa na? Inumin na natin bago pa natin makalimutan. Eto Oo nga, kailangan natin to lalo na ngayon. Dapat malakas tayo, lalo na at palagi tayong may overtime sa work. Matatanggap kaya ako ni Joy? Alam ko, matatanggap ka niya. Babait naman si Joy, sweetheart. Siguro, kailangan lang niya ng tamang panahon para makamove on. Sarap talaga ng barley. Bili pa tayo niyan sa DJ Eve House and the Wellness Organics, sweetheart. Sige. Dumaan muna tayo doon after natin dito, okay? Okay. Ay, hayaan mo, sweetheart. Gagawin kong lahat para matanggap ako ni Joy. Siguro, kailangan mo lang ipakita sa kanya ang lahat ng ginagawa ni Amira dati bilang ina kay Joy. Siguro nga, pero gusto kong ipakita sa kanya ang totoong ako. Ayokong magtago lang sa anino ni Amira, sweetheart. Ayoko. Carmina, Gusto kong ipakita kay Joy kung gaano ko kagustong mapalapit sa kanya. Lalo na at magiging miyembro na ako ng pamilya niyo.
Beshi, dinala ka na ng paborito mong blueberry cake. Thank you, Beshi. Buti na lang pumunta ka. Oo naman, basta ikaw. Malangsa kaya sa akin. Uy, pahinging barley, meron ka pala niyan? Oo, iniinom namin yan ni Daddy kasi sobrang beneficial. Speaking of Daddy, ay nako, maniniligawan siya babae. Kamamatay pa lang ni Mom. Ano ka ba, Besh? Na-meet mo na ba? Oo, si Tita Carmina. Siya yung pinakalala sa akin ni Dad nung last night ng burol ni Mom. Biruin mo, kakaisang buwan pa lang. Niladlad na niya sa akin yung girlfriend niya. May pa-sweetheart pang nalalaman ko, no? Kadiri. Besh, relax. Hindi naman siguro ginawa ng daddy mo yun para palitan yung mami mo. Ay, hindi ko alam. Pero simula nung pinakilala ni Dad si Tita Carmina, iba na talaga ang pakiramdam ko. And yes, may karapatang magmahal si Daddy ulit. Pero ang bilis naman yata. Ano ka ba, Joy? Malay mo love at first sight sila sa isa't isa, diba? Well, para sa akin, hindi pa rin tama ang ginawa nila. Or else, dati pa talaga silang may relasyon. Yan lang nakita kong posibleng dahilan. Ay, wag naman sana. Sorry ang kalat dito. Naglilinis kasi ako. Ang gulo kasi dito sa office ni Dad. Ay! Ano ba yan? Kunin ko nga itong mga barley na to. Dami. Wow ha? Yan. Halatang sufficient sa barley. Hinuhulog-hulog na lang. Oy, hindi natabig lang. Grabe to. Kemi, ano yan? Ano yung hawak mo? Ito ba? VHS tape to. I know. I mean, ba't may ganyan ka pa? Digital era na tayo ngayon 1980s lang na uso yan. Ewan ko ba kay Daddy? Nakita ko lang kanina yan sa table ng office niya kanina. Itatapon ko sana Pero sabi niya ibalik ko daw sa office niya yung tape. Ano pa niya yan? Wala nang binibentang player na pwedeng pagsalangan yan. Ang sabi niya, ginagawa raw niyang pampatong sa mga papeles niya para hindi magkalat. Ay, iba rin. Ang weird nga Ang daming paraan para hindi magkalat ang mga papeles niya. Pwede naman siyang bumili ng file organizer para sa mga papers niya. VHS pa talaga napili niyang pag-ipitan ng mga yan. Ay, baka naman may sentimental value sa kanya yung VHS tape na yan. Ewan ko, pero kinukutuban ako. Parang may kakaiba sa VHS na yan. Napahiya ako sa ginawa ni Joy. Hindi talaga siya dumalo sa kasal natin. Kahit man lang sa reception, hindi nagpakita. Hayaan mo na, sweetheart. Dapat sinunod mo na lang ako Next year na lang sana natin itinuloy ang kasal. Okay lang naman sa akin. No. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Makakatulong din naman kay Joy na napaaga ang kasal natin lalo't wala na si Amira. Hindi Nangungulila pa si Joy sa pagkamatay ng ina niya. Masyado siyang nabigla sa desisyon natin. Sweetheart, ako rin naman Nalulungkot din ako sa pagkawala ni Amira. Pero look, we need to move on. At sana naman, maisip ng batang yon na hindi ko lang to ginagawa para sa sarili ko. Siyempre para din sa kanya. My goodness. Sweetheart, please stop it. Mainit na naman ang ulo mo. Baka nakakalimutan mo na nagmamaneho ka. Okay, fine. Kung gusto mong mawala ng tatay ang anak mo, sige, magwala ka dyan. I'm sorry. Hindi lang talaga ako makapagpigil. Nanggigigil ako. Ano ba naman yan? Wala pa rin sila, Dad. Makapagtimpla nga muna ng DJ Eve 16-in-1 coffee. Kaya siguradong masarap yan. Ito ang kape na good for everyone. Marami nang nasusuki.
breakfast, pwedeng lunch or hapunan. This is very healthy, kaya don't worry. Try to believe that this is very healthy. Si Shera. Hello, Besh. Besh, what happened kanina? Bakit hindi ka sumipot sa kasal ng dad mo? As in, everyone is looking for you. Buti na lang dumating si Tito. Sinabi niyang nagkasakit ka at hindi makabangon. Kasi seriously, wala na akong maisip na excuse. Ayos lang yan. Matutuloy pa rin naman ang kasal ni Daddy kahit wala ako eh. Come on, let your dad be happy naman. He deserves it. Don't you think? Bakit? Marami naman paraan para sumaya siya. Sa dinami-rami ng way ng pag-move on sa pagkamatay ni Mom, yun pa talagang maghanap ng ibang naisip niya. Well, maybe mahal niya lang talaga si Tita Carmina mo kaya siya nag-decide na pakasalan siya. Well, whatever it is, I don't care. Joy, what's wrong with you? Bakit mo naman nagawa sa amin yon? Napahiya kami ni Tita Carmina mo sa harap ng mga bisita at ibang mga kamag-anak natin. Bakit, Dad? Natuloy naman ang kasal niyo kahit wala ako ah. Sweetheart, tama na yan. Huwag mo nang pagalitan si Joy. Kunwari ka pag babae ka, eh alam ko naman pabor sa'yo lahat ng nangyayaring to eh. Stop it, Joy! Ano ba ang nangyayari sa iyong bata ka? Hindi ka naman dating ganyan ah. I'm sorry, anak. Dahil sa babaeng yan, sinaktan mo ako. Anak, hindi. Ang gusto ko lang... Dad, alam naman siguro kung ba't ako nagkakaganito. Dad, si Mami, talaga bang nakalimutan mo na siya? Kaya nagawa pa siya ipagpalit sa iba. Gayeng anak, hindi ko kailanman makakalimutan ng alaala ng mami mo. Alam kong hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong bagay ang nagawa niya para sa iyo. Pero anak, kailangan nating tanggapin na wala na siya. No, Dad! Nag-iisa lang ang mami ko sa mundo. Walang kahit sino pwede pumalit sa kanya. Wala! Wala! Gayeng, bumalik ka rito, anak. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Edmond, tama na. Huminahon ka. Hayaan mo muna si Joy. Pati yung box ng barley na binili natin sa DJ Eve, House of Wellness Organic sa palengke, nahulog mo na. Carmina, Intindihin mo ang anak mo, sweetheart. Be open-minded. hindi na tama ang ginagawa ng batang yan. Sumusobra na siya. Kausapin mo na lang siya bukas kapag lumamig na ang ulo mo. Ang mabuti pa ipagtimpla na lang kita ng barley para makatulog ka. Halika na, sweetheart. Maupo ka na. Nagluto ako ng pininyahang manok. Sana magustuhan mo. Siyempre naman, ikaw pa. Alam mo namang pinaka-the best lahat ng luto mo. At walang tatalo dyan. Ikaw talaga? Nambola ka pa? Siya nga pala. Ito ang tubig mo. Pinatakan ko na rin yan ng Quantumin Plus. Buti na lang may ganitong product si DJ Eve. Oo nga eh. Kung di dahil sa Quantumin Plus na yan, baka hindi na ako inabot ng umaga dahil sa atake sa puso. Dahil sa sunod-sunod na problema. Oo nga. Buti nga lahat yan na available sa DJ Eve House of Wellness Organics sa Pulangi.
Joy, anak. Good morning. Halika, kumain ka na. Niluto ko ang paborito mong pininyahang manok. At ano naman na maganda sa morning? Anak naman. Sweetheart, hayaan mo na. Halika na, anak. Kain ka na. Upo ka. Ayoko nga. Baka nilagyan mo pa ng lason yun para masolon dad ko. At saka, alam ko naman tinanong mo lang sa kanya kung anong paborito kong pagkain para kunwari, alam mo. Oh, Joy, Sa labas na ako kakain. are you done? Yes, sweetheart. Tapos na ako. How's your day? Hindi ka ba naninibago sa bagong workplace mo? After akong mag-transfer dito sa branch nyo nung nakaraang 6 na buwan, nasanay na rin ako. Sana hindi na ako ilipat ni boss sa ibang branch o lugar kasi komportable na ako rito. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hihilingin ko kay boss na... Ikaw talaga? Siya nga pala. Dumaan yung ka-department ko sa DJ Eve, House of Wellness Organics. Bumili siya ng DJ Eve Serum Coffee at Quantuming Plus. Kaya nagpabili na rin ako para hindi na tayo dumaan pag uwi. Mabuti na lang may natira pa. Nagkakaubusan daw kasi. Okay. Ayos yan. Tamang-tama. Paubos na rin ang stocks natin sa bahay. Salamat sa initiative mo, sweetheart, ha? Oo naman. Malamang asawa mo ko. Kaya dapat alam ko ang kung anumang mga wala sa bahay. Kaya talagang mahal kita eh. Oy, tumigil ka nga. Daming tao. Ano naman? Asawa naman kita. Kahit na, sira ka talaga. Nga pala, kumusta na si Joy, sweetheart? Nagtatampo pa rin ba? Oo. Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko kay Gayeng. Paano kung sabihin na lang natin sa kanyang totoo? Sweetheart, no. Sa ugali ng anak kong yon, malabong maintindihan niya ito. Baka kasi matulad siya sa ibang bata na nagre-rebelde. Ayoko namang mangyari sa kanya yon. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yan. Hay naku, Besh. Sure ka ba talaga sa ginawa mo? Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kayang tanggapin yung babae pinalit ni dad kay ma'am. Alam mo, mahirap talaga. Pero kahit anong mangyari, amo pa rin si Tito Edmond. And come on, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo after all. I know, Besh. Kaya nga nandito ako sa inyo, 'di ba? Para makaiwas sa sermon ni dad at sa presensya ng madrasta ko. Tapos ganyan ka pa sa akin? Kanino ka ba talaga kampe, ha? Oy, wait lang. To be honest, hindi naman ako kumakampi sa kahit kanino. I'm just saying na siguro nabigla ka lang. Pero tanong ko lang, masaya ka ba sa ginagawa mo? Shera, Ano? Hindi ka makasagot ngayon? honestly, Hindi. Diba? hindi nga. Sino ba naman na magiging masaya sa kalagayan ko ngayon? I told you. Pero kasi, hindi ko lang Hindi mo matanggap. Hindi mo matake. Hoy, hindi ka naman sinasaktan ni Tita Carmina, di ba? Pero, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa magulang mo. Sobrang aga naman kasi. Nandyan na tayo. Pero, alam mo ba ang dahilan kung ba't ginawa yun ng ama mo? Bakit? Kilala mo bang malandi at irresponsableng asawa at ama si Tito Edmond? Di ba hindi? So alam ko, he has a reason why he did this. Sabi mo, okay ang Tita Carmina. Ikaw pa nga nagkwento sa akin na lahat ng favorite food mo. At kahit ang damit na gusto mo ay siya ang bumibili. Oo nga. Pero alam ko namang sa umpisa lang lahat ng yun eh. Pakitang tao lang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kasi ako hindi. Iba ang sinasabi ng nguso mo sa sinasabi ng puso mo. So ako ang mali rito. Besh, kilala kita. You're not being yourself. Alam ko pag pinapahirapan mo ang sarili mo. And honestly, hindi mo rin kayang tiisin na hindi ka usapin si daddy mo. Am I right? Mali ang pinapakita mong behavior. OA ka, Besh. Nalala mo yung sinabi ni DJ Eve dati? Sa pamilya, hindi lang dapat magulang ang uunawa sa anak. Dapat matuturing unawain ng anak ang magulang.
Sitwasyon mo ngayon kahit mahirap, pero kailangan mong unawain ang magulang mo. Eh, ano bang gagawin ko, Besh? Alam mo ang sagot sa tanong mo, Joy. Sweetheart, luto na tong kaldereta. Mukhang masarap ah. Amoy pa lang. Pero, mas masarap ka. Sweetheart, paamoy nga. Edmond, ano ba? Sira ka talaga. Tigilan mo nga yan. Saka magbihis ka muna. Nakasuit ka pa, oh. Dad, tita, magandang gabi po. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Sweetheart, ang bibig mo. Buti nga inuwian ka pa ng anak mo. Iha. Good evening din sa'yo. Lika, anak. Upo ka na muna. Ipaghahain kita. Sorry, Dad. Nabigla lang po talaga ako sa mga nangyari. Pasensya na. Hindi ko pa kayang tanggapin lahat. I know, Iha. May pagkukulang din kami ng tita Carmina mo. Hindi ka dapat namin binigla nung nagpakasal kami. Kaya, sorry anak. Dad, Sorry talaga. Trust me. Your tita Carmina is a good woman. Maaalagaan niya tayo. Hindi man katulad ng mami mo. But believe me, my daughter. God gave us her. Oh, ito na, Joy, anak. Sige na. Kain na tayo. tita, thank you very much po Dahil sa'yo, That's enough, anak. Mahal kita. sorry po sa mga nasabit na gawa ko. Wala na yon, Iha. Forget about it. Palitan na lang natin ng mas magagandang alaala ang mga nangyari. Opo, tita. May Quantum Plus pala tong tubig ko. Salamat po, tita. Pinatakan ko yan kasi alam kong kailangan ng katawan mo yan. Alam mo, para ka talagang si Mami, tita. Palagi niyang pinapatakan ng Quantum Plus ang tubig ko. Isa pa, magkaibigan sila ni DJ Eve personally. Talaga? Kaya pala may picture silang dalawa ni DJ Eve. Nakita kong nakasabit sa sala. Opo, close po talaga sila. At kaibigan ko rin po yung anak niyang si Nicole. Sige, pa-discount tayo kay DJ Eve pag bumili tayo ng mga product niya. Oh, before I forget, meron po pala kaming recognition bukas. And Dad, with high honors ako. Wow! Congrats anak! Sure, pupunta kami ng tita Carmina mo. After ng program sa school mo, Joy, magsiset ako ng arrangement sa garden para sa dinner. Magluluto ako ng masarap. Thank you po, tita. Wag na wag ka lang talagang magkakamali sa akin. Alang-alang kay Dad, pakikisamahan kita. Pero, once na gumawa ka ng hindi ko magugustuhan, humanda ka sa akin. And now, our rank 1, Santiago Carmarijoy D. Congrats, anak. Ang galing mo. Yan ang gayeng ko! Manang-mana sa daddy! Dad naman, ipagsigawad pa naman sa maraming tao nickname ko, kapangit. Sounds like... Oh, anong masama sa nickname mo? Maganda naman ah. Gayeng. Ligaya. Ayaw mo nun? Ikaw ang kaisa-isa naming ligaya ng mami mo nung ipinanganak ka. Keme. Oo nga. Nung time na akala namin, hindi na kami mabibigyan ng Diyos ng anak. Sino ba talaga nagbigay sa akin ng mabahong nickname na yan? Si Mami Carmina mo. What? Edmond, Siyempre, si Mami Amira mo. daan na muna tayo sa grocery. Kasi kulang pang mga ingredients na gagamitin ko. Para sa Italian pasta na lulutuin ko para mamaya. Okay lang ba sa inyo? What the? Huwag mo sabihin nagpapa-impress na naman siya kay Dad kaya siya nagluluto ng mga paborito ko. May sinasabi ang tita Carmina mo, anak. Narinig mo ba? Opo, Dad. Huwag na lang po kayong mag-abala, tita. May gusto kasi akong puntahang restaurant ngayon eh. Yung paborito naming puntahan ni Mom nun. Paano naman ang mga na-prepare ng tita Carmina? No.
Huwag kang mag-alala. Next time na lang. Chicken cordon bleu pa lang naman ang naluto ko. Sorry po. Nasanay lang kasi ako na lagi kami pumupunta sa resto na yon ng buhay pa si Mom. It's okay. Wala ka namang nakalimutan, Joy. Check mo nga kung 3 box ng DJ Eve Serum Coffee ang nandyan. Opo tita, 3 box po. At syempre, may Quantum Minute Barley na rin dito. Okay. Thank you. Gusto kong pumunta sa DJ Eve House of Wellness Organics mamaya. Magpapadetox ako. Gusto mo bang sumama? Gagawa po ako ng project mamaya kasama si Shera eh. Alam na ba ito ng daddy mo? I mean, baka lang kasi maghanap siya o mag-alala. Sasabihin ko na lang po sa kanya mamaya pag bumalik na tayo sa sasakyan. Ngayon lang po kasi nag-chat sa akin si Shera. Kailangan daw nila ng tulong kasi pag-decorate ng group project namin para bukas. Pa yan, masyado namang apple. Joy! Anak, sandali! Mababangga ka! No! Tita Carmina! Joy, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ang braso at tuhod mo, puro dugo! Carmina! Joy! Anong nangyari? Papunta pa lang sana ako para sunduin kayo. Baka marami kayong pinamili. Carmina, ang dami mong sugat. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Si Joy ang i-check mo. Baka napano siya. Nakita kong papalayo na yung kotseng humaharurot kanina. Si tita, hinarang niya ang sarili niya dahil muntik na akong masagasaan. Bakit hindi ka nag-iingat, anak? Tingnan mo. Nasaktan tuloy ang tita Carmina mo. Ano ka ba? Huwag ka nang magalit sa anak mo. Bakit, Dad? Sinabi ko bang iharang ni Tita Carmina ang sarili niya para iligtas ako? Joy! Bakit ganito? Ginawa ko ng lahat para tanggapin ako ni Joy. Pero kahit anong gawin ko, wala pa rin. Diyos ko, ano pa ba ang kulang? Ano pa bang dapat kong gawin? Para makita niya ako bilang ina niya. Ang tanging gusto ko lang naman ay maalagaan siya. O protektahan at mahalin tulad ng sarili kong anak. Grabe ka, Besh. Hindi mo walang tinulungan tumayo si Tita Carmina? Seriously, tao ka ba ba? Nakakainis lang kasi, Besh. Nagpapakabayanin, di naman bagay.
Eh, di ko naman sinabi sa kanya iharang niya yung sarili niya para i-save ako ah. Kung masagasaan ako, di okay lang. At least makakasama ko na si ma'am. Ipasok na lang kaya kita sa mental besh. Baka kasi kinalawang na yung utak mo. Shera, anak, pwede ba akong tulungan ilabas at itapon yung mga gamit sa bodega na hindi na natin kailangan? At tulungan mo na rin akong ayusin ang mga gamit ng kuya mo sa kwarto niya. Magbabakasyon raw siya galing US. Para naman matuwa siya, malinis ang tutulugan niya. Sige po, Nay. Ilagay niyo na lang po sa tapat ng main door. Ako nang bahala mamaya. Tita, ano po yan? Ah, ito ba? VHS player to. Luma na rin at hindi na mapapakinabangan. Kaya isasama ko na lang dun sa mga gamit na ipapatapan ko kay Shera. Ah, ganyan pala itsura ng player. Mabigat pala. Pwede po bang akin na lang to? Amin mo naman to, iha. May mga VHS tape kasi si Dad sa bahay. Gusto ko lang mapanood. O sige, eto na oh. Ingat ka ha, mabigat yan. Oops! Akin na po. Yan. Salamat po, tita. O Shera, ikaw na muna ang bahala kay Joy ha. At marami pa akong aasikasuhin sa baba. Sige po, Nay. Ako na ang bahala. Oh, na-LSS ka talaga sa VHS na nakita mo sa office ng dad mo, no? I just wonder kung ano kayang laman nun at bakit hindi matapon-tapon ni Dad. Naalala ko kasi dati, ang dami niyang koleksyon ng tapes pero lahat yun tinapon niya na. Panoorin natin habang nagkakape ng siram coffee. Go! Oh, okay na ba kayo? Nadala nyo na ba ang lahat ng kakailanganin natin sa outing? Oo, nakahanda na lahat. Nako. E-check ko muna kung nakalak na lahat ng pinto. Ikaw, Joy, wala ka na bang nakalimutan? Wala na po, Dad. Dala ko na po lahat ng kakailanganing gamit. So, ano? Let's go? Pwede po bang hindi na lang ako sumama? Doon na lang po kay na Shera. Hindi pwede. Alam mo naman na ito ang unang taon na makakasama natin si tita mo Carmina sa birthday niya. But, No more buts. Let's go. Ano, tara na? Sweetheart, paabot nga ng mga shrimps. Ang gaganda ng mga nabili ko sa supermarket kahapon. Sa supermarket ka na naman bumili. 'Di ba sinabi ko na sasuki na lang natin sa palengke para sariwa ang mga seafoods. Sorry na, sweetheart. Hindi na ako nakadaan doon kahapon kasi sobrang traffic. O siya, sige na nga. asan ka ba, Besh? Dito sa DJ Eve House of Wellness Organics. Nagpapadetox. Bakit? Ay, asar talaga ako sa babae ni Dad, Beshi. Gaya niyan, pati pa naman ulam na bibilin, pinakikialaman ko saan bibilin. Nakakainis. Oh, ano naman ang problema dun? Sinisecure lang naman siguro niya ang quality ng pagkain niyo. Just like Nanay and Tita ang were before. Pero, ay nako, kaysa naman sa magmukmuk ka dyan, mag-swimming ka na lang kaya. Sige na, Besh. Gusto kong mag-concentrate sa pagpapadetox ko. Kinakausap ako ni Ma'am Helen. Ano ba yan, Besh? Hoy, hindi ka pumunta dyan para magyapagdadala sa akin, no? Yes, Ma'am Helen. Sige na, Besh. Bye. Kais naman tong babae na to. Ay, wait. Kasi naman Ay, makakain na nga lang. Hinanda ko rin tong vegetable salad para kay Joy. Napansin ko kasi na hindi na siya masyadong nakakakain ng gulay. Kaya pinrepare ko to para sa kanya. The best ka talaga, sweetheart. Nambola ka pa. Kumain ka na nga lang dyan. Epal talaga ng babaeng to. Lahat na lang pinapakailaman. Joy, lika.
Naghanda ako ng vegetable salad para sa'yo. At meron ding smoked salmon. Oh, eto. Tikman mo. Masarap yan. Wow, gusto ko tong hipon. Ang lalaki. Mukhang masarap. No, hindi ka pwedeng kumain ng hipon. Di ba may allergy ka dyan? Oo nga naman, Iha. Don't you remember nung kinder ka? Nagkaroon ka ng maraming pantal dahil hindi alam ng yaya mo na allergic ka sa hipon. Isa lang naman po eh. Gusto ko lang tikman kasi matagal na akong di nakakain yan. No, wala pang malapit na hospital dito. Paano kung mapano ka? Okay po, tita. Ito na lang pong salad at salmon ang kakainin ko. Huwag sanang sasama ang loob mo, anak ha. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Naiintindihan ko po, tita. Ay nako, kainis talaga. Masyadong pabida. Ay nako, hindi pa rin masyadong sanay sa alak ng dad mo, Iha. 2 can of beer lang ang naubos niya. Nakatulog na agad. Umiinom lang po si dad pag may okasyon. Kabilin-bilinan kasi ni ma'am nung buhay pa siya na huwag uminom na marami dahil nakakasama ang alak sa katawan. Tama ka. Baka hanapin po ka ni dad. Sabihin niyo na lang na nag-swimming lang ako. Wait, anak. Naiwan mo yung towel mo. Pati yung sabon. Hoy, rinding-rinding na ako sa'yo ah. Kanina ka pa. Bakit pa sobrang kang pakailamera? Anak, gusto ko Porket lang... nagiging mabait na ako sa'yo, namimihasa ka na. Ultimo pagkain at gamit ko, pinakikialaman mo na. For your information, huwag mo na akong tatawaging anak. Nag-iisa lang ang Mami Amira ko at hindi yun magbabago. Joy, alam ko naman yun. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Mahal kita. Mahal ko kayo ng dad mo. Alam ng Diyos yan. Pagbigyan mo naman ako. Kahit isang pagkakataon lang. Gusto kong maging ina sa'yo. Hindi man mapuna ng pagmamahal ni Amira. Gawin ko ang lahat para kahit paano maipsad man lang ang pangungulila mo sa kanya. No! Over my dead body! Hindi mangyayari yun! Joy! Joy! Tulungan mo ko! Joy! Anong ginawa mo? Nakita mo na ang resulta ng ginawa mo, Joy? Masaya ka na ba ngayon? Ha? Dad! Sorry po! Hindi ko po sinasadya! Wala namang ginawang masama ang tita Carmina mo sa'yo. Puro kabutihan ang ipinakita niya sa atin. Lalo na sa'yo. Pero ito pa ang iginanti mo. Anong klaseng anak ka? Besh, nanginginig ka. Heto, uminom ka muna ng DJF 16-in-1 coffee para mahimasmasan ka. Ano, ba't hindi ka makapagsalita? Namumutla ka, oh? Besh, hindi ko sinasadya. What? Hindi kita maintindihan. Bakit ang putla-putla mo at parang hindi mapintay ang mukha mo? Ano bang nangyari? Akala ko ba nag-outing kayo? Ba't umuwi na kayo kaagad? Si Tita Armina. Natulog ko siya sa
nakita kong tumama yung ulo niya sa sahig. Hindi ko talaga sinasadya. Nadala lang ako ng galit sa kanya. What? Bakit? Ano ba yung ginawa niya na ikinabuisit mo? Nakulitan kasi ako sa kanya. Pinapakailaman niya kung ano dapat kong kainin. Pati gamit ko inaabot niya. Kahit di ko naman siya inuutusan. Hindi ko alam. Hindi ko inisip na abot sa gano'n na mangyayari. Ano? Teka, asan si Tita Carmina at si Tito Edmond? Nasa hospital sila ngayon. Ayun na nga ba yung sinasabi ko, Besh? Dapat hindi ka nagpadalos-dalos. Iniisip lang naman ni Tita Carmina yung kapakanan mo. Besh! Si Tita Armina. Kung nakukulitan ka, edi sana ikaw na lang yung nag-adjust. Naiinis ako sa sarili ko. Hindi naman masama yung ginagawa niya sa iyo, ah. Halos ibuwis na nga niya yung buhay niya nung nakaraang buwan para lang iligtas ka. Shera! Shera! Ilang beses mo na bang napatanayan na hindi siya katulad ng ibang madrasta na kayang saktan ang stepdaughter niya? Mapapatawad pa kaya ako ni Dad at Tita sa ginawa ko? Sa bagay na yan, hindi ako sigurado, Besh. Ipagdasal mo na lang na maging okay ang lagay ng tita mo. Kahit ako, galit sa ginawa mo, sumusobra ka na. Doc, how's my wife? Mr. Santiago, stable naman po ang kalagayan ng inyong asawa. Normal ang tibok ng puso at maayos ang kanyang paghinga. Subalit sa lakas po ng pagkakabagok ng kanyang ulo nang siya po'y mahulog sa swimming pool, nagdulot po ito sa kanya ng comatose. Doc, kailan pa ba siya magigising? Hindi po natin alam kung kailan siya magigising o siya po'y magigising pa. Mahalaga pong ipagpatuloy ang araw-araw nating gamutan. Diyos ko, ang asawa ko. Ano bang dapat namin gawin ngayon, Doc? Napaka-importante po na kayo'y nasa tabi niya upang suportahan siya sa kanyang paggaling. Sige po, maiwan ko na po kayo. May pasyente pa po ako sa kabila. Sige po, Doc. Salamat. Sorry, sweetheart. Kung sinabi na lang sana natin kay Joy ang totoo, baka hindi nangyari sa'yo ang lahat ng ito. Please, gumising ka na. Kailangan ka namin ng anak mo. Nawala na nga sa amin si Amira. Pati ba naman ikaw? Mawawala pa? Please, gumising ka na. Taxi! Besh, ayoko pang umuwi. Anong ayaw mong umuwi? Kailangan mong umuwi para hindi na lumaki ang galit ni Tito Edmond sa'yo. No, natatakot ako. Mas matakot ka sa pwedeng gawin ng dad mo kung hindi ka sumunod. Shera! Anak ka ni Tito Edmond. Hindi ka papatayin nun. Gusto mo pumunta na lang tayo ng hospital para hindi ka na masyadong mag-alala? Ayoko. Sa bahay na lang ako. Sa tingin mo, mapapatawad pa kaya ako ni Dad? Ano ba klaseng tanong yan? Siyempre, tumawag ako kay Tito kanina at nakibalita. Kasi alam kong di mo pa kayang humarap sa kanya. Besh, Siyempre, ako pa ba? Koma pa ang tita mo. Good news lang kasi hindi naapektuhan ng ibang part ng katawan niya. salamat naman. Pero, hindi pa rin matukoy ng doktor kung kailan siya magigising. Ang sabi ni Tito, ako na munang bahala sa'yo. Salamat, Besh, ha? Wala yun. BFF tayo. Kaya walang iwanan kahit gustong-gusto na kitang sungal-ngalin dahil dyan sa kamalditahan mo. Oh, may taxi na. Tara na. Sakay na tayo.
Besh, mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo. Kanina ka pa iyak ng iyak. Besh, hindi ako mapakali. Nanginginig ang buong katawan ko. Stress at pagod lang yan. Mabuti pa. Heto nilagyan ko yan ng Quantum Plus para ma-relax at makatulog ka. Salamat, Besha. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro, praning na ako ngayon. Bakit? Kailan ka pa hindi naging praning? Ay, grabe siya. Pang best actress lang ang peg ng lola mo. Huwag ka nang mag-Crayola dyan. Gusto ko pumunta sa hospital. Kaya lang, pakiramdam ko, wala na akong mukhang maiharap kay Dad at kay Tita Carmina. Naiintindihan kita. Ipagluluto na lang kita ng pagkain mo. Matulog ka na muna dyan. Carmina, sweetheart, gumising ka na. 3 araw ka ng tulog, oh. Miss ko na ang mga luto mo. At si Joy, alam kong hindi lang niya sinasabi, pero nag-aalala rin yun sa'yo. Pangako, pag nagkamalay ka na, sasabihin na natin sa kanya ang totoo. Ano man ang kahihinat na nito, buong puso nating tatanggapin. Naalala mo ba ang mga sinabi mo sa akin noon? Sobrang dami pa ng utang na hindi mo pa nababayaran. Sweetheart, ang haba pa ng listahan mo. Ang mga kamay mong to, hindi ko pa nahahawakan ng matagal, kaya pakiusap. Gumising ka na. Sorry Edmond, nalate ako. Kahapon lang ako nakauwi sa bahay galing Manila. May mga inasikaso lang sa main office kaya late akong nagising kanina. No, okay lang. Mga 30 minutes pa lang naman ako rito. Tamang-tama para maagang ma-serve sa atin ang in-order ko. Ganun ba? Siya nga pala. Kakarating mo lang daw galing States? Oo, mga 2 buwan. Na-assign kasi ako sa Mindanao, kaya hindi agad ako nakauwi dito sa atin. So ano na ang balita kay Amira? Not good, Carmina. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin kami ng donor para sa heart transplant niya. Ganun na ba siya kalala? Oo. Kaya nga ako na lang ang pinapunta niya rito sa'yo para makipagkita. I see. Actually, last week pa noong na-receive ko ang email ni Amira sa akin na makikipagkita raw siya sa akin ngayon. Yes. Kaya lang, na-admit siya last week. Mahina na ang puso niya, Carmina. Edmond, what do you mean? Tatapatin na kita, Carmina. Ang dahilan kung bakit gustong makipagkita ni Amira sa'yo, iyon ay dahil... Dahil ano? May taning na ang buhay ni Amira. Kaya lang, inaalala niya ang anak naming si Joy. What about Joy? Napakabata pa ng anak namin. Ayaw niya. Basta na lang iwan si Joy ng gano'n na lang. Kapag namatay raw siya, hihilingin niya ikaw ang pumalit sa kanya bilang ina ni Joy. What? Bakit ako? I mean, sure ba kayo? Carmina, look, best friend ka ni Amira. At alam kong bago ka umalis ay may usapan na kayo. At alam mo sa sarili mo kung ano yun. I know, but as for me, I don't trust myself. Hindi ako sigurado kung kaya kong maging ina sa anak niyo. Paano kung hindi niya ako tanggapin bilang ina niya? Paano kung... May tiwala ako sa iyo, Carmina. Edmond, ipinapangako ko na hindi ko kayo bibiguin ni Amira. Aalagaan ko kayo ni Joy. Hindi lang dahil may kasunduan kami, kundi napatunayan kong tapat ang pagmamahal mo para sa akin. Kung ganon, pumapayag ka ng pakasalan ako?
Oo, Edmond. Panaginip lang ba to? No, Edmond. Kung pagiging ina lang kay Joy, kahit hindi na tayo magpakasal ay magagawa ko pa rin naman. Pero sa nagdaang panahon, napatunayan kong isa kang mapagmahal at mabuting lalaki. Kaya oo, pumapayag na ako sa alok mo. Thank you, Carmina, sweetheart. I love you. I love you, Edmond. Carmina. Umaasa pa rin akong makakasama ka naming muli. Huwag kang susuko, ha? Oh, gising ka na pala, Besh? Hindi pa rin ba nakauwi si Dad? Hindi pa eh. Ano, gusto mo na bang kumain? May niluto akong pancake dyan. Okay lang. Wala pa akong ganong kumain. No, you need to eat. Kanina ka pa walang kain. Wait, ikukuha kita sa kusina. Si Beshi talaga. Oh, yung VHS player pala nandito sa sofa. Dinala niya siguro to. Nasa table pa rin na Dad yung VHS tape na ginawa niyang pang-ipit sa mga papel niya. Ano nga ba talagang laban nito? Sige nga, i-plug ko nga tong player. Isasalang ko na tong tape. Pamilyar sa akin yung susi na to ah. Ilalagay ko muna to sa taas ng player para ma-play ko na tong VHS tape na to. Oh, ito na, Besh. Kumain ka na. Pinatakan ko na rin ng Quantum Plus yung tubig na iinumin mo. Salamat ah. Lika, nood tayo. Sige, sure. Wait, ilagay ko lang to sa table yung food mo, ha? Sige lang, Besh. Ano ba yung pinapanood mo? Ito yung tape na iniingat-ingatan ni Daddy oh. Oh, hala. Si Tito Carmina. May hawak siyang something. Parang brown envelope. In fairness, ang ganda pala ng Tita Carmina mo. Ilang taon pa lang kaya siya dyan? Ano yung papel na hawak niya? Bakit kaya may video si Dad ni Tita Carmina na hanggang ngayon hindi pa rin niya matapon? Ibig pang sabihin, matagal nang may malalim na ugnayan si Dad at si Tita Carmina. Hi. Sa araw na to, anak, 3 buwan ka na sa tiyan ko at masaya ako dahil lang sabi sa akin ng doktor, malusog ka naman at walang sakit. Hindi ko pa alam kung ano ang gender mo pero dumaan ako sa mall kanina after check-up at bumili ako ng mga baby clothes. Ito ang mga unang damit na susuotin mo. Mga kulay puti nga lang lahat yan para kapag lumabas ka, kung baby boy or girl ka man, ready na. Kung ganun, may anak pala si Tita Carmina. Ano kayang nangyari sa anak niya? Simula nung nakasama natin siya ni Anino o picture, hindi man lang natin nakita. At ang nakapagtataka pa, bakit na kay Dad ang copy ng VHS tape record ng pregnancy ni Tita Carmina? May possibility bang may anak sila noon pa? Nagtaksel ba si Dad kay Mom? Joy, bakit mo pinakialaman ng VHS tape na yan? Sino ang may sabi sa'yong panoorin mo ang laman yan? Ano ibig sabihin nito, Dad? May ugnayan ba kayo ni Tita Carmina noon pa man? Joy? Tell me! Sino ba ang pinagbubuntis ni Tita Carmina sa video na yan? Doon pa lang ba pinagtatakselan mo na si Mommy? Hindi, Joy. Huwag ka na magpaliwanag, Dad. Lumilinaw na sa akin lahat. Okay, fine. Sige, anak. Para maliwanagan ka. I-play mo ulit ang video. Hi anak, tingnan mo to. Charan! Alam mo ba kung para saan ang cake na to? Nagpa-check up ulit ako at ika-6 months mo na sa tummy ko. Nalaman kong baby girl ka pala, kaya sobrang saya ko ngayon.
tingnan mo tong nakalagay na name sa cake, anak. Sana paglaki mo, mabasa mo to. Ito ang magiging name mo sa hinaharap. Ipapangalan ko sa iyo ang combined name namin ng tita Amira mo. Ang best friend ko. Carmine Joy ang napili ko. Dahil Carmina ang name ko, plus Amira naman ang name ng tita mo. Yung second name ba naman na Joy, it means happy. Ikaw ang bundle of happiness ni Mami. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo. Dad, no, hindi ito totoo. Bakit pangalan ko nakalagay sa cake na nasa video? Anong klaseng prank to, Dad? Sige anak, ituloy mo lang i-play. Doon mo malalaman ang totoo. Hi anak, ngayon, 9 months ka na sa tummy ko. Ilang linggo na lang at makikita na kita. July 24 ang estimated date ng paglabas mo. Excited na ako, baby. Eto nakaready ng mga damit at iba pang kakailanganin mo. Sorry, anak ha. Ilang linggo lang kitang makakasama. Sana, paglaki mo, hindi mo ko kamuhian sa magiging desisyon ko. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Wala man ako sa tabi mo. Andiyan naman ang Daddy Edmond at si Tita Amira mo para alagaan ka. I'm sorry. Sana, kung mabigyan man tayo ng pagkakataong magkita ulit, kahit hindi mo ako makilala bilang mami, sana mayakap at mahagkan kita. Kahit yun lang, masaya na ako. Ang wala mo ako sa tabi mo. Tandaan mo na, lagi lang akong nandyan, nakasubaybay sa paglaki mo, kahit nasa malayo ako. Dad, yung birthday ko, bakit nagkaganito? Sino ba talaga ang mom ko? Anak, sasabihin sana namin sa'yo pag umising na si Carmina. Pero... Doc? Mr. Santiago, good news. Gising na po si Ma'am Carmina. Talaga ho? Sige, pupunta na kami dyan sa hospital ngayon. Carmina, mabuti naman at gising ka na. Si Joy, nasan siya? Nasa lobby siya, sweetheart. Gusto ko siyang makita. Pwede mo ba siyang papasukin dito? Sandali lang. Natatakot siyang humarap sa'yo dahil sa nangyari. At isa pa, alam na niya ang totoo. Sinabi mo na sa kanya? Oo. Pinlay niya yung VHS na ni-record mo nung nagbuntis ka sa kanya. Ano? Paano mo nakuha yun? Pinatago ko yun kay Amira after kong manganak. Ibinilin ko sa kanya na huwag ibigay o ipakita to sa'yo. Binigayan ni Amira bago siya mamatay. Sabi niya kapag wala na siya, karapatan pa rin ni Joy na malaman ang katotohanan. Kaya ibinigay niya sa akin ang susi ng lumang divider kung saan nakalagay ang mga lumang gamit ni Joy noong baby pa siya. Nandun din yung VHS tape. Binuksan ko yan pagkatapos ng libing ni Amira. Edmond. Besh, puntahan mo na lang yung mami mo sa loob. Baka hinahanap ka na nun. Besh, baka galit siya sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi yan. Besh, ang sama-sama ako. Unti ko na mapatay si Tita Carmina. Mami ko siya, Besh. Pero may tanong pa rin hindi maalis sa isip ko. Gusto kong malinawan sa lahat ng mga nangyari. Kaya nga, Besh, pumasok ka na para malaman mo na ang sagot na hinahanap mo. Joy, anak. Hinahanap ka ng mami mo. Pwede mo ba siyang puntahan?
direction, please. Mama. Mama, Halika, anak. Lumapit ka kay Mama. tita, mama. Sorry po. Anak, sorry sa lahat ng nagawa ko. Ako nga po ang dapat mag-sorry sa'yo dahil muntik ka nang nawala dahil sa kagagawan ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, buhay pa ako ngayon at makakasama ko pa kayo. Ma, Anak, don't cry. alam ko na po talaga na ikaw ang real mom ko. Pero naguguluhan po ako. Paano nangyaring binigay mo ko kay Mami Amira? Anak, makinig ka. Edmond, tama na yan. Lasing ka na oh. At nahihilo na rin ako. Past 11 na, hindi pa rin tayo nakakauwi. Carmina, hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Amira ngayon. Lagi na lang siyang malungkot. Pinoproblema niyo na naman ba ang pagkakaroon ng baby? Oo. Simula kasi nang makunan siya nung nakaraang buwan. Lagi na lang siyang nalulungkot. Iniisip niya yung nawalang baby namin. Naiintindihan ko si Amira. Kahit ako sa kalagayan niya na nawalan ng anak, malulungkot din siguro ako. Sorry, Carmina, ha? Hindi kasi ako komportabling magsabi sa ibang mga office mate natin. Kaya hinintay ko talagang matapos ang party. At hinintay sila para yayain kang makipag-inuman. Ano ka ba? Okay lang yun. May isang bote pa ng Jack Daniels. Ubusin na lang natin to para makauwi na tayo. Ano nangyari? Bakit parang kakaiba ang amoy ng kwartong to? Bakit parang may katabi ako? Edmond? Carmina, sorry. Hindi ko sinasadya na may nangyari sa atin. I can't. My goodness. Paano na to? Siguradong mananagot ako nito sa best friend ko. Edmond, nandyan ba si Amira? Wala. Nasa bahay ng parents niya. Bakit, Carmina? May problema ba? Edmond, kasi nagpa-check up ako sa doktor kanina. Check up? Why? Edmond, buntis ako. Nagbunga yung nangyari sa atin noon. I'm sorry. Wala naman akong dapat balak sabihin to. Pero kasi, malalaman mo rin kapag pumasok ako sa work. Kaya ipinagtapat ko na lang sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Carmen? Bakit buntis ka at si Edmond ang ama? Paano nangyari yon? Sorry, Amira. Aksidente ang lahat. Kasalanan ko, Amira. Niyaya ko kasing magpaiwan si Carmina nung may event. Tapos, doon na nangyari lahat. I'm sorry. Bakit mo ako pinapunta rito? Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari, Amira. Pero may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan naman? Walang buwan na tong tiyan ko. So anong gusto mong palabasin? Ibibigay ko sa inyo ang anak ko kapag lumabas na siya. Ano? Gusto kong maging maayos ang buhay ng anak ko kapag naipanganak ko na siya. Gusto kong may kumpleto siyang pamilya pagdating ng araw. At alam kong kayong dalawa lang ni Edmond ang makagagawa niyan para sa kanya. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Amira, alam kong hindi mo pa rin kami napapatawad ni Carmina. Pero nangyari na to. At wala na tayong magagawa pa. Fine. So ngayon, hindi ko pa maibibigay ang pagpapatawad ko sa ginawa ninyo. I'm got to go. Hi baby, ang cute mo. Ang puti-puti mo pa. Kamukhang kamukha mo siya, Carmina. Pero ang mga mata niya, nakuha niya sa'yo, Eddie. Hi, baby! You're so cute! Saman ka na lang ni Daddy Eddie mo, ha? You mean, tinatanggap mo na ang baby ko? Sino namang makakatanggi sa cute at magandang baby na to? You're so adorable.
May pangalan na ba siya, Carmen? Isinunod ko ang pangalan niya sa mga pangalan natin, Amira. Pinangalanan ko siyang Carmarie Joy. Wow! Nice name! Welcome to the family, Baby Joy. Lilipat na ako sa States sa susunod na buwan. Sure ka na ba? Oo, mas maganda yun kasi kapag malapit ako, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong puntahan ng baby ko. Sorry, Amira, sa lahat. Carmen, wala na sa akin yun. Ang importante, mapabuti ang lagay ng baby mo. Salamat. Joy, paabot nga muna ng tubig dyan sa mga dala natin. Ito na po, Ma. May Quantum and Plus na yan, ha? Thank you, anak. Ang tagal naman ng dad mo. Halos 20 minutes na hindi pa bumabalik. Kaya nga eh. Thank you talaga, Ma, ha? Para naman saan? Sa Quantum and Plus. Salamat po sa lahat. Dahil sa ginawa mong pag-iwan sa akin kay Mami Amira, nagkaroon ako ng mapagmahal na mami. Nagkaroon ako ng mapagmahal na family. At syempre, ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin ay ang pagbabalik mo sa buhay namin ni Dad. Kaya, wala na akong mahihiling pa. Mama, I love you. I love you too, anak. Alam mo, hindi ko ini-expect na magkakasama tayo ulit. Ang pagsubaybay ko sa'yo mula sa malayo, akala ko hanggang doon na lang yun. Pero binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para mayakap at maalagaan ka. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Amira dahil lumaki ka ng maayos. Sus, ang drama nyo namang mag-ina. Halika kayo rito. Group hug. Sweetheart, nasa na yung mangga ko? I'm sorry, sweetheart. Kaya ako natatagalan dahil naghahanap ako ng manggang hilaw. Kaya lang, wala akong mahanap. Dumaan pa ako sa DJ Eve House of Wellness para bumili ng DJ Eve 16-in-1 coffee at barley. Sige na nga. Okay lang. Basta, promise mo sa akin kapag umuwi mamaya maghahanap tayo. Ang weird naman, Mama. Ang asim nun. Bakit ka naghahanap ng manggang hilaw? Joy, may surprise pala kami ng dad mo sa'yo. Ano po yun, Mama? Magkakaroon ka na ng bagong baby sister or baby brother. Nagpa-check up kami ng mami mo kahapon dahil last week pa masama ang pakiramdam niya. Sabi ng doktor, 3 weeks pregnant na siya. Oh my gosh! Yes! Thank you! Magkakaroon na ako ng kapatid! Nalaman nga ni Joy ang matagal na niyang hinahanap na katotohanan. Si Carmina ang tunay niyang ina. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, nagkaroon sila ng pagkakataong muling magsama at maayos ang sugat na iniwan ng nakaraan. Sa piling nina Edmond at Carmina, natutunan ni Joy na ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamahalagang yaman na hindi mapapalitan. Ang katotohanan gaano man ito kasakit ay nagdadala ng kalayaan. At sa huli, ang kapatawaran at pagmamahalan ang tunay na susi para manatiling buo ang isang pamilya. Dito nagtatapos ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. VHS, mga nagsiganap. Gulliver Inverga sa papel na doktor. Jason Catalunya sa papel ni Edmond. Zell sa papel ni Carmina. Eliza Espora sa papel ni Shera. Special participation, Team Xiao Fu sa papel ni Amira. At si Sarah Joyce Ocampo sa papel ni Joy. Musical scoring and special sound effects, Haver John Tarala. Ang dulang ito ay mula sa kaisipan ni Gulliver Inverga sa panulat ni Rodsel Jadal Chinemi. Ito naman ang inyong lingkod, si TJ Eve, Sekretaryo Bubier.
muli nag-aanyaya sa inyo na abangan sa susunod na linggo ang isa na namang bagong kwentong aantig sa inyong mga puso. Hatid pa rin sa inyo ng nag-iisang radyo ng masa, 102.7 FM DCEB Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eves Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng